Heto ang mga maiinit na balita na dapat niyong tutukan mula sa FM Radio at PRTV Newsroom. Ito ang FM Radio Newsbreak. FM Radio Newsbreak. Magandang hapon mga ka-Vibes, narito na ang mga maiinit na balita para sa ating FM Radio Newsbreak. Kumikilos ngayon ang ilang mamabatas ng oposisyon upang muling mapasama ang Pilipinas sa International Criminal Court o kaya ICC. Formal na inihain kahapon Lunes ang House Resolution number 809 nina ACT Teachers Representative Antonio Tino, Gabriela Representative Sara Elago at Kabataan Representative Rene Co na naghihimok sa pamahalaan na muling sumapi naman sa ICC. Ayon sa mga may akda, mahalaga ang pagbabalik sa ICC upang mapalakas ang pananagutan at masiguro ang hustisya lalo na kung hindi umano muusad ang mga kaso sa loob ng bansa. Iginiit din ng grupo na ang ICC ay nagsisilbing court of last resort at ang muling pagsapi dito ay makakatulong sa panunumbalik ng tiwala ng international community sa legal na sistema naman ng ating bansa. FM Radio Newsbreak. FM Radio Newsbreak. Samantala sa iba pang mga balita, nanawagan ang Catholic Bishops' Conference of the Philippines sa mga pamilya ng biktima ng Jaguar na manatiling maging matatag at magpakatapang sa gitna ng confirmation of charges hearing laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Pinangunahan ni Bishop Gerardo Alminaza ang panalangin para sa mga pamilyang apektado at hinikayat silang patuloy na magsalita ng katotohanan tungkol sa mga nangyari sa ilalim naman ng kontrobersyal na kampanya kontra droga. Binigyang diin ni Bishop Alminaza na mahalaga ang lakas ng loob ng mga pamilya sa gitna ng pananakot at pangungutya. At tiniyak niya ang suporta naman ng CBCP sa bawat Pilipinong naghahanap ng hustisya. Anya, ang ICC ay nagbibigay pag-asa at isang tamang plataporma para sa proteksyon ng karapatang pantao. FM Radio Newsbreak. FM Radio Newsbreak. At sa ating panghuling balita naman mga ka-Vibes, inaresto ng Bureau of Immigration sa Panglao, Bohol ang isang 48-year-old na Chinese national na umano'y nagkunwaring Pilipino upang makapagnegosyo sa bansa. Ayon sa Bureau of Immigration, may hawak itong driver's license mula sa Land Transportation Office na nagsasabing siya ay Pilipino. Ngunit batay naman sa immigration records, isa siyang dayuhan na pumasok sa bansa noong 2018 gamit ang Special Resident Retirees Visa. Nahaharap ngayon ang suspect sa deportation habang nakakulong sa Bureau of Immigration Holding Facility. FM Radio Newsbreak. FM Radio Newsbreak. At yan mga ka-Vibes ang buong kalipunan ng ating pagbabalita para sa ating FM Radio Newsbreak. Ako po si Cherubim Ganaden. Magandang hapon. Inyong narinig ang FM Radio Newsbreak dito sa FM Radio. Favorite Music Radio.